Ngayon naman guys, ang pag-uusapan natin is yung tumetrending na produkto dito sa ating kumpanya na paborito ng mga kababaihan. K-Pads Negative Ion Sanitary Pad. So narito po ang ating mga produkto mula sa K-Pads. Meron tayong tinatawag na K-Pads Day Pad. At ito pong Day Pad na to ay meron po siyang 10 pieces of Negative Ion Sanitary Pad. Pangalawa, K-Pad Night Pad. Ito naman po ay merong 8 pieces of Negative Ion Sanitary Pad. And lastly, meron po tayong tinatawag na panty liner. Itong panty liner naman na to, this is good for 30 pieces or 30 days po. Unang-una sa lahat, ano yung mapapansin natin? Iba po ang packaging. So, ito po ay special foil na kung saan ito po ay antibacterial and at the same time, ito po kapag binuksan nyo, alright, madali lang po siya i-seal, resealable po siya, kaya safe na safe. Wala pong ibang objects na pwedeng pumasok sa loob. So, hindi po mako-contaminate. When you open our K-Pads Negative Ion Sanitary Pad, ayun na, di ba? Okay, meron po siyang tinatawag na safety sticker. Ito po yung safety sticker na kung saan masisira po or mabibreak yung safety sticker pag nalaman nyo may nagbukas na niyan. O, di ba? Ayan po. Okay? So, ito yung safety sticker natin para alam nyo po kayo po yung unang gumamit. Okay? So, yan. Yan po itsura ng loob ng ating K-Pads Negative Ion Sanitary Pad. And this is what I want you to look at, guys, no? Ito yung tinatawag na Vagina Health Self-Test Card. Meron po siyang tinatawag na measuring indicator kung ano pong color ng acidity ng inyong sensitive organ. Pangalawa, meron din po siyang tinatawag na reaction paper. O, di ba? Ito po yung litmus reaction paper. And pag dinut-dut nyo po, di ba? Tapos ipapahid nyo po dito, no? Sa ating acidity test paper, dito po sa kulay na to. Pag tinest nyo po yan, mag-iiba po yung color. So, kung makikita nyo po sa screen, pag nakita nyo po na nasa orange po yung color, ibig sabihin niya normal po yung acidity level ng inyong sensitive area. Pag nag-iiba na po, nagiging dark na po siya, kunwari dark yellow or dark orange, o diba, automatic, yan po ay nagiging little inflammation or merong konting infection. At kapag ito po ay papunta na sa kulay itim, kagaya na nakikita nyo sa inyong screen, yan po ay meron na pong infection at kailangan nyo na po magpa-check sa inyong doctor. Did you know that according to the World Health Organization or WHO, as of February 2013, cervical cancer was the 4th leading cause of cancer deaths among women. Every day, 12 Filipino women die of cervical cancer. And within 5 years of diagnosis, more than half of the women with cervical cancer would have died. And did you know that 62% of women are infected because of poor quality sanitary napkins? Yan ang nakakatakot. Ganon kalaking porsyento ng mga kababaihan ang nasa alanganing sitwasyon. Did you know that poor quality sanitary napkins can cause bacterial infection? Ngayon, i-compare natin yung K-Pads Negative Ion Sanitary Pad. Unang-una sa lahat, I have here brand W. Ngayon naman, yung iba naman gumagamit naman itong competitor napkin na mass-produce. Itago na lang natin siya sa pangalang brand M. Now, let's talk about our K-Pads Negative Ion Sanitary Pad. Ito po yung laman yan. Malagay natin dito. Diba? Meron din po siyang pandikit. Kaya lang, ang pandikit po niya, hindi po siya white rugby or solvent. It's actually a food-grade adhesive. So, safe po siya. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano natin i-demo ang K-Pad. But first, kailangan nyo ng dalawang competitor sanitary pad. Isa dapat plastic at isa dapat cotton. Kailangan nyo po ng ating K-Pads Negative Ion Sanitary Napkin Day Pad. Pangatlo, isang baso na may tubig. Pangapat, kukuha po tayo ng syringe. Panglima, kailangan po natin ng food color para po ihahalo natin siya sa tubig to simulate yung ating period. Pang-anim, kailangan po natin ng stirrer. Okay, kailangan natin ng stirrer para po ihalo natin. Pang-pito, kailangan po natin ng brown
paper towel or tissue. Unang gagawin natin is kukuha tayo ng 60 ml of water. Tapos ilalagay po natin dito sa brand W. Kakalat-kalat natin. Kalat-kalat. O diba, dahan-dahan lang po ang pag-spray. Ilalagay naman natin sa ating brand M. So, kalat-kalat ulit. So, ganito nyo po gagawin, ha? Ikakalat nyo siya at dahan-dahan lang po. Kukuha na naman tayo ng another 60 ml of water. And this time, ito naman yung ilalagay natin sa ating K-pads. So, dahan-dahan lang po. Kalat-kalat din po natin. Ang gagawin natin, bibigyan natin sila ng standard 1 minute para mag-absorb. Alright! So ngayon, tapos na po ang ating 1 minute. At dito natin patutunayan ngayon kung sino po sa ating tatlong sanitary pad ang malakas po mag-absorb. Ngayon, kukuha po tayo ng paper towel na brown at ipapatong natin sa brand W. Kukuha na naman tayo ng isa pang paper towel na brown. Tuyo po yan. At ipapatong po natin yan sa brand M. At syempre, kukuha tayo ng isang tuyong paper towel na brown at ipapatong natin yan dito sa K-pads. Titignan natin kung sino sa kanila ang pumasa at sino sa kanila ang nag-fail. So, simulan natin dito sa brand W, okay? So, ipipress ko lang po to. Oh my goodness! Wow! O, diba? Tingnan natin. Ito po yung brand W. Kung mapapansin nyo, pass or fail? Fail na fail. Basang-basa. Okay, pag binuksan natin si brand W, unang-una sa lahat, syempre, kagaya na napag-usapan natin kanina, okay, ito po, yung kanyang unang layer ay plastic, di ba? So, ito po yung unang layer niya, plastic po yan. Definitely, napakainit at saka mabilis po siyang mag-break. Ito pong nasa loob ni brand W, ito po. Guys, dito nyo malalaman, papakita ko sa inyo kung paano nyo malaman kung ito ay bulak o papel. So, kukunin natin to at lalagay natin sa tubig. Kapag bulak yan at hinalo ko yung tubig, kahit anong gawin ko, hindi siya maghihiwalay. Pero kapag papel ito at hinalo ko yung tubig, mabilis siya magkawatak-watak. So, malalaman natin yan. Okay? So, ano napansin nyo, ladies and gentlemen? Nagkawatak-watak po siya. Brand W, it's completely a fail. Ngayon, tingnan naman natin yung brand M. Tingnan natin yung absorbency test. Pag ito, oy! Nako! Wow! 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 As in talagang wet na wet po siya. Ayan po ang brand M. So, ito naman po yung brand M. Talagang madikit po siya. So, ito po yung kanyang unang layer. Cotton po siya. Pero, ano naman yung sumunod na layer? Ito po ay recycled paper din. And yung pangatlong layer, kung makikita nyo, meron po siyang gel. It is a moisture-absorbent gel. This is dangerous. You know why? This is from silicone. Ito yung ginagamit sa pang-sealant. And now, tingnan naman natin yung brand natin. Ito naman yung K-pads. So, diba? K-pads po yan. No? This one is our negative ion. So, lagay natin dyan. And we press our kamay. O, diba? Press natin. O, diba? Wow! Kinalo pa. So, tingnan natin. Wow! Tuyong-tuyo. Okay, buklatin natin. Tuyong-tuyo si K-pads. Wow! O, diba? Ayan po. So, ngayon naman, ito ay, o, diba? Bubuklatin natin. O, diba? Ayan, bubuklatin natin. So, ano bang meron si K-pads? Sa mga hindi po nakakalam, 8 layers of protection. Meron si K-pads. Okay? Unang-una sa lahat, pag dinisect po natin si K-pads, ayan. This is the first layer. It is made up of cotton. So, ibig sabihin, breathable siya. Hindi siya mainit. So, this is the second layer. Ito po yung tinatawag na negative ion strip. O, diba? Itapon mo na yung buong napkin. Huwag lang po ito. Ito yung negative ion strip. Ngayon, ito po yung dahilan kung bakit yung K-pads po na kapag ginamit po natin, nako, wala po siyang amoy. Kasi bakit? Negative ion po, no? Meron po siyang study na kung saan tinutulungan po niya na ma-paralyze po yung bacterial activity. Third layer is another cotton na kung saan tuloy-tuloy po yung pag-absorb.
fourth layer naman po is a special paper. Ito po yung special paper. Special cotton din po to para matrap po yung wetness sa loob. Tapos meron pa po siyang gel. Ito po yung gel niya, no? Pero this is not silica gel. This is actually a food grade gel. The sixth layer is another cotton. The seventh layer, another cotton na naman po, 7 layer. And the eighth layer, this is actually a special paper na tinatawag na special material na kung saan nilalabas na yung moisture, liquid, hindi niya inilalabas. No? Kanina, 60 ml of water. Tapos naglagay tayo ng another 100 ml of water dito sa glass na to. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan po. Alright? So, yan po yung mangyayari. So, yung liquid ngayon, naging gel na rin po siya. Ayan po, inabsorb pa niya. Wow! Ganyan po kalakas si K-Pads. I hope you learned something from this demo, lalong-lalo na po yung K-Pads, at gawin nyo lang po yung ating demo kung paano ko po ginagawa.